What's up YouTube? Gina here, back at it again, and welcome back to the channel, guys. So today we will be creating another content about Farmers World, and silipin natin yung chart ng mga tokens niya. Wood, food, gold, kamusta? Magkano ang ang price? Silipin din natin yung wax and yung Bitcoin. Tingnan natin kung kamusta ang galawan niya. Paahon na ba to? Sana naman, no? Para naman na sa mga nagpe-play to earn katulad ninyo, makaahon-ahon naman yung presyo ng mga token ng mga games na pinag-investan ninyo or nilalaro ninyo. If you are new to my channel, guys, please do not forget to click that like, that subscribe, and click the bell para lagi kayong updated or notified sa mga announcements, updates, game reviews, anything and everything NFTs. Every Sunday, guys, meron tayong live stream with the weekly giveaway na binibigay natin para sa community. So make sure to be active. Join the raffle. So make sure to like, comment, and share the videos na ina-upload natin for the entire week para meron kayong raffle entry kung alin man yung mga videos na gagamitin natin para doon sa raffle event. Okay? So without further ado, guys, let's get it on. Intro! Okay guys, so this is the Play website. Link will be in the description of the video para pagka naka-create na kayo ng or nakabili na kayo ng inyong mga tools or nakapag-craft na kayo niya ng inyong mga tools, pwede ninyong gamitin yung link na nakalagay sa description. Okay? So, check lang muna natin. Ito na yung sa akin, guys. Makikita ninyo, 4 na yung ating chainsaw. So, nung bumaba yung price ni Farmers World, tinake advantage na rin natin yun para mag-craft ng pang-4 natin na chainsaw. Actually, 3rd at saka 4th. Yung 3rd na chainsaw, ginawa natin ng content yun last week. I don't know kung napanood na ninyo yun. Kung hindi man, link will still be in the description of the video para makita ninyo kamusta din at ano yung meron dun sa content na yun. Okay? Meron na tayong 4 na chainsaw, isang axe, isang fishing rod, and isang saw. Ayan. So, ang ginogol ko sana, kung medyo makakaluwag-luwag tayo, makakuha sana tayo ng 6 na chainsaw. Kung magiging maganda yung presyo or makikita tayo ng maganda itong mga susunod na araw. And then, sunod natin yung mining excavator, yung mga ganyan, and yung boat. Sana, okay, mangangarap na naman tayo, pero hindi naman masama ang mangarap kung makaya natin and mamamanage natin yung pagpapaikot ng mga pondo natin dito. Okay? So, ito din, ang ang tanim naman natin ngayon, barley, para isupport ang ating cow at ang ating chicken. So, yun ang ating magiging game plan. Yan, yun yung magiging game plan natin para ma-support natin. Kasi ang lakas, guys. Ang lakas sa nito, sa gold at saka sa food araw-araw. Mataas yung yung consumption niya. So, punta tayo, guys, dito sa Alcor Exchange. Okay, ito i-up natin to. Itong Alcor Exchange natin para makita ninyo. Ayan. So, unahin natin si food, guys. Ayan. So, nung mga nakaraang araw mula nung nag-holiday actually yung nag-Chinese New Year, yun, medyo napahinga ang merkado. So, medyo medyo bumaba noon. Ayan, 31, ito yung 1. Ayan, nakita nyo naman, Chinese New Year. So, medyo umangat ng konti, bumaba, umangat ulit, and then bumaba. Ngayon, nasa baba pa tayo, pero nagpa-pump na siya. Kanina, nasa 13, nag-11 pa pala, Yun yung tail end niya, guys. So, ayan, Nasa 11.8 kanina. And then, nag-mega pump, and then tuloy-tuloy na yung pump niya ngayon. Hopefully, makabalik na tayo sa 0.2 mark natin, and then, sana magtuloy-tuloy na kung mabibreak natin yung 0.3 na resistance, mas maganda para mas mas umangat yung kumpiyansa or yung confidence ng ating mga investor and yung mga players din natin dati na nag-pull out na and then binabantayan yung price action ni Farmers World kung aangat pa ba uli yan or something. So kung makikita nila na umangat and nagkaaroon ng momentum yung push ni Farmers World at ma-break nga sa ating 0.3 na resistance, maganda-gandang chance na umangat tayo ulit ng dire-diretso. Sana, 'di ba? 'Yun ang forecast natin and 'yun yung magiging implication pag nakaangat tayo doon. Pero sa ngayon, nasa 0.145 ang gimmick ng ating wood and
Ito yung ating gold, 0.095. Ayan, nakita nyo rin, nag-pump din siya ng maganda-ganda. Ayan, mahaba-haba yung stick niya na yan. So, ano din yan, isa din sa bumabaya nung nakaraan. Ayan, nakita nyo naman, nagpahinga talaga. Diba? Nung nag-start Chinese New Year, mahaba ang holiday niyan ng mga kaibigan natin sa China. So hindi lang yan yung one day katulad ng mga ibang bansa sa Pilipinas, isang araw lang ang Chinese New Year. Sa kanila, weeks, parang 2 weeks ata ang ang holiday nila na yan. So yung iba medyo nagbabalikan na, yung iba nakabakasyon pa. Pero yan, makikita ninyo. Okay, hindi ko naman sinasabi na yun lang yung reason kung bakit nag-dip itong presyo ng mga tokens ni Farmers World. Pero it can be one of them. Kasi tulad nga niyan, normally ang observation din ng mga ibang crypto experts is pag weekend, medyo nagpapahinga ang mga investors din, holiday din yan. Kumbaga nagte-take time din sila to spend time with their family or do whatever they want para doon sa mga weekends natin. So, hindi naman lahat gano'n ang ginagawa, pero syempre kung yung mga mayayaman at yung mga talagang very very active na mga investors, traders, scalpers or what not ang tawag nyo dyan, basta connected or naglalaro ng trading or naglalaro ng mga play to earn din, 'di ba? 'Yun, may impact pa rin yung nila, yung mga galaw nila. Bibili yan, kung magbebenta yan, merong impact yan dito sa mga sa pagtaas at pagbaba ng mga natin, mga presyo. So ito, makikita ninyo si food, ayan din, umaangat na rin siya. Okay, so makikita ninyo yung trend niya bumaba. Ayan halos lahat bumaba simula noong Chinese New Year. Ayan umangat, umangat onte. Ayan, yun yung yun yung price action niya. So ngayon nasa baba, mukhang umaangat na rin at sana ganun nga ang galawan niya at magtuloy-tuloy. So yun ang estado ng chart natin with Farmers World, wood, gold, and food. And silipin natin ngayon yung yung kamusta naman yung mga tokens natin. So yan, makikita ninyo, so far 764 ang daily ng mga tools natin. Pwera pa yung cow, yung chicken, and yung mga barley. Kaya itong mga barley nga nito, pati itong nandito sa alternate ko, papapakain lang natin dito sa mga hayop natin. Okay, so yan. Nandito, 85 wax ang kitaan natin dun sa alternate natin. Meron na yung 5 na axe. So, tignan natin kung madadagdagan natin at ma-full tank na natin yan at maging 6 na tools. So, ang 85 wax, magkano ngayon ang wax? Refresh natin to, sana mangat pa. Ay, naku, bumaba ng bahagya. So, 85 wax. Ang daily ng alternate account natin is 1592. So, again guys, itong daily na to nagbabago-bago. Hindi laging ganyan yan, okay? So, kung ganito ang profit natin everyday, ganoon ang makukuha ninyo. And then, yung multiply lang ninyo yun ng 30 days, makukuha na ninyo yung monthly na So, kung kunyari gusto niyo weekly, pwede niyo multiply na 7 days. And then, ito, yung main account natin, 764. So, 14,317 ang natin, ang pang daily. So, multiply mo lang din ng 30, makukuha mo na yung possible na pwede mo maging profit in 1 month. So, ang natin, total na tools natin sa ngayon, 4 na chainsaw, isang saw, isang axe, isang fishing rod. 2 bronze para doon sa sa fishing rod natin, and then 2 silver para naman doon sa natin, sa wood. Okay? Kompleto pa rin ang cow, 2. Dairy cow yan. So wala tayong bull, hindi tayo nagbe-breed. 3 chicken, hindi pa nagsisimula yung iba. Okay, merong isa na nagsimula na pero hindi naman tuloy-tuloy. Pero ayan nga, popontuhan na rin natin yan very very soon para makapag-produce na rin na pwede nating i-burn, which is yun nga yung ito, makikita niyo yung dito sa natin, sa account natin, yung milk. Ayan, so ito ang gagamitin natin pag binurn mo yan, kasi makakakuha ka ng gold, and then yung gold ipang re-repair natin dun sa mga tools natin. Okay, so yun ang action plan natin para sa mga susunod na araw.
And again, sana talaga magtuloy-tuloy na ang magandang galawan ng market, 'di ba? Tingnan natin yung Bitcoin, guys. Para masilip din natin kung kamusta. Alam ko 43k na nung nakaraan eh. USD natin, guys, yung ano, yung kanyang 43k. Ayan, nakikita naman ninyo 43,000 magmula nung mga nakaraang araw linggo. Napakasama nung mga ano na yon na nag 34,000 yata yun or parang a little less than 34,000. Pero ngayon, umahon na ang ating Bitcoin. Maganda-ganda na ang takbo niya. Tingnan natin yung chart niya. Ayan, silipin natin. Umangat siya. Ayan, pumalo pa siya ng ano. Taga lang, tingnan natin. Baka mamaya naman ito 7 days natin. So ayan, makikita ninyo. Feb 2, Feb 4 ang baba. Oh. Ayan, and then umangat. Ayan, nag-40ish na siya dito. Nag-45 pala nung kailan. Oh. Ayan, nag-high siya ng 44,938. So nandito siya ngayon. Then sana talaga umangat pa siya ulit para maganda-ganda ang gimikan, 'di ba? Kasi pagka umangat si Bitcoin, ang nangyayari is nahahatak niya yung mga altcoins, mothercoin kasi to. So kung ano yung nangyayari sa kanya or kung ano yung action niya, nadadamay din yung mga alternate coins. So bago ka sa play to earn, kung bago ka sa crypto, napakaraming mga videos na available sa YouTube. Yung sa akin naman, hindi naman financial advice. And gusto ko lang pakita sa inyo yung price action kasi related yan sa mga nilalaro natin. And kung titingnan ninyo yung portfolio ko, or yung portfolio ninyo, kung meron man kayong mga tokens na i-purchase, grabe yung sa akin talaga. Nagpulahan talaga. As in, medyo bloody ang kulay niya. And then, laki ng nilose. Pero ganun talaga eh. Pagdating dito sa crypto, sabi nga nila, very volatile. Yun ang term. Yun ang perfect term kay crypto. So, one day, it's all up. It's to the moon. Napakaraming greens, di ba? Pero, and then suddenly, pwedeng in a matter of hours, in a matter of days, nag-plummet, sobrang pula, pwede ka mag-lose ng 50%, pwede ka mag-lose ng 100%, pwede ka mag-lose ng more than 100%. Huwag ka naman sanang madamay at masali sa mga rug pull na mga games, di ba? Dahil yun talagang nakaw nila yung ano nun. Okay? So, guys, if you are new to my channel, again, nire-remind ko lang kayo, sana nakatulong itong analysis natin and yung update natin and announcement natin about kay Farmers World. Yung ano niya, yung Farmverse, hindi pa rin sila nag-a-announce ng date kung kailan nila ilalabas yun, and yung IDO, wala pa. Pero once nakakuha tayo ng insider info doon, we will make sure to create a content on that one kasi alam ko marami sa inyo ang nag-aabang nun. And napakalaking bearing nun para sa impact in terms of token prices ni Farmers World. So make or break ang gimmick nila doon. So kailangan perfect timing and kailangan syempre yung ilalabas nila na yun maganda talaga or pulido talaga na kumbaga makakaakit ng mga investors at players nang hindi lang kumbaga kung ano lang yung laro natin na parang click lang na yun. Pero pinakita na nila noon parang ang dating parang isometric view na pwede na may lumalakad-lakad or something like that. So sana ganon or baka better than that ang ilabas sila. I'm wishing for the best. I'm hoping for the best for Farmers World. And syempre sa lahat ng mga projects pa. Pegaxi, ayan, meron tayong ginawang mga contents about Pegaxi. Check the description of the video din. And yung mga tags na lumalabas dito sa taas, guys, makikita ninyo yan. Silipin ninyo yung mga ginawa kong contents doon. May PowerPoint presentation pa tayong ginawa doon para sa inyo. Mas maintindihan ninyo kung ano yung pinapasok ninyo. Okay? So make sure, guys, to be active. If you're new to my channel, join us. Okay? Join the community. I hope you will consider subscribing. And every Sunday, we have a weekly giveaway for the community. 8 p.m. yan. Sali kayo. So make sure to like, comment, share the videos para kung ano't ano man ang gagamitin nating video para sa raffle, meron kayong raffle entry. Okay? So, hanggang dito na lang muna. I will see you on the next. I'm out. Peace!